natin. Alright. Again, good morning mga absat sa mga bagong pasok. Shoutout sa ating 400 plus viewers. Siyempre sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe mga absat. Kanina 200 yung like natin. Ngayon ilan na? Bago natin umpisan si Harry Roque. 397. Bitin pa mga kabsat. Binitin nyo pa talaga. 397? Baka naman. No? Like po tayo mga absat. Wala pong bayad yan. Baka naman. Alright. O sige. Asylum ni Harry Roque mga absat. Asylum denied? Question mark. Roque's asylum bid toast to Germany. Oh! Nariman? Unclear if he was escorted out. Allah ko. Allah ka po. Harry Roque. Oh, sa abogado to guys. Abogado. Third party to. Sino nagsabi nito? Sino nagkuhan nito? Ano nga sa last part? Meron pa sa last part to? Abogado rin daw eh. Yung nagkalat nito. But anyway, Mabsat, Dutch immigration authorities have reportedly kinongclude na nila the asylum applications of former presidential spokesperson Harry Roque and transferred his case to Germany, the country that issued his Schengen visa. This was revealed by Joel Vega. Oh, Philippine-born Dutch national citing. May tumutunog. Ano yun? Bakit mayroong advertisement dyan? This was revealed by Joel Vega, a Philippine-born Dutch national. Sino pa si Joel Vega? Mayroon ba itong kwan? Hindi ka lang Check ko lang saglit. Bago natin umpinit lang. Joel Vega. Joel Vega, Dutch. Netherlands. Sino to? Joel Vega lives in the Netherlands where he worked editor and medical publication. His poetry. Joel Vega. Siya ba to? Natin Joel Vega is Netherlands where he worked as editor and medical publication. Ito, pakita ko sa inyo. Kasi si Joel Vega yung nagkuhan yan eh. Nag-post eh. Ito. Poetry collections. Drip won on 2019 Good Poetry English and equivalent prize from the Philippine Literacy Art Council. His poem have appeared in various literacy journals in the United States, Austria, France, Netherlands, Germany, and United Kingdom. We shared with this poem and continuation. Siya pala to. Okay. Oh, yan oh. Yan. Ano pa sabi dito? The Purim other poems of kwan siya, artist. Sige. At least nakita natin si Joel Vega. Balik tayo sa abogado. Sa Dutch immigration authorities, there was Joel Vega, a Philippine-born Dutch national, citing an informant. May informant siya. According to Vega, the Dutch Immigrations and Naturalization Service, or IND, terminated Roque's applications on June 10 and turned over his case records to German authorities. The IND concluded that Roque's application on June 10th and forwarded the case of Germany in accordance with the Dublin regulations, wrote Vega. Because Germany issued a Schengen visa, they are now responsible for his case. The Schengen visa allowed a non-UE citizens to visit the Schengen area, a group of 29 European countries, for short stay up to 90 days, so 3 months. These visas are primarily intended for tourism, business, and visiting family, and also allow transit through Schengen airports. On the other hand, the Dublin regulation is an agreement between EU members and states and determines which country is responsible for considering an asylum application. It remains unclear if Roque was escorted by Germany by Dutch police
by typically required when transferring responsibility under EU deportation rules. Roque had maintained in recent months that he could not be arrested while his asylum petition was under review. With the Dutch process now closed, legal jurisdiction over his statute of ships and to Germany, the Philippine authorities have confirmed they are working with European agencies to seek Roque's return. Ito talagang i-remand. Dapat remand, di ba? Hindi sa Senado. Roque faces a human trafficking case in the Philippines and it is subject for arrest warrant issued by the local court. There is no confirmation yet whether Roque has filed for asylum in Germany. Ngayon, pakinggan natin ang explanation ni attorney dyan. Punta natin si attorney. Kasi may cover ni attorney dito eh. Pakinggan natin si attorney Mabs at least attorney yung mag-explain. Mga vloggers ni Digong ano daw? Muntik na magsabunutan. Ay, putragis to, Mike Cervera. Kalalabas lang, malamang si Kanto, Harry Roque, tsaka yung isa kanina. Attorney Recto, pasok. Harry Roque. Asylum political application denied. Pinasa sa Germany 1 hour ago. Okay. Ilang minutes to? Bilisan natin. Why did you cancel your Midjourney subscription? I found this hidden AI that does Bilisan natin. Okay, pasok. Attorney. Yung asylum application niya, di umano, pinasa siya. Balik ka sa Germany kasi ang nag-issue sa iyo ng visa mo ay Germany. O, ayan mga kabunyog. Yan ang balita na kumakalat. Saan ang galing ang balita na yan? Ang balita na yan ay galing sa tayo nakuha natin ang balita dito sa Abogado. Abogado.com. May online ano sila? Yan yung binasa natin kanina. Online publication. Binasa na natin. Itong abogado.com at sa online publication nila ito, i-ano natin. O yan mga kabunyog, alisin ko muna ang title para mapalaki natin yung ano. O, yan po asylum denied. Roque's asylum bid tossed to Germany. Unclear if he was escorted out. O yan June 12, 2025. Abogado.com.ph. So yun. Yan po Yang pero walang confirmation, no? Walang confirmation kung totoo nga yan o hindi. Unconfirmed. Basta tayo, ang source natin, saan galing yung balitang yan, yan nga po sa abogado.com. Pero yung abogado.com din, question mark din. Denied nga ba ang asylum ni application ni Roque? Tapos di umano si Roque ay pinasa sa Germany. Hindi malinaw kung siya nga ba'y iniskortan palabas ng the Netherlands papunta ng Germany. Saan galing na? Ano naman ang source ng abogado.com? Binasa ko yung news article, yung column. Ang source ng abogado.com, yung post ni, anong pangalan ba ni Mr. Vega? Mr. Vega? Joel. Lito Vega ba yun? Joel Vega. Pero alam naman natin na nung nag-apply si Roque ng kanyang political asylum sa bansang the Netherlands, may isang Dutch Filipino pero Dutch citizen si Lito Vega ba yun? Kung hindi ako nagkakamali Lito. Pero sigurado ako ang apelyido niya Vega. Mayroong mayroong Dutch citizen na Filipino, na nag-oppose. Talagang talagang lantaran, hayagan na nag-oppose ng political asylum application ni Roque. At ang alam natin, nag-submit talaga siya ng formal opposition sa opisina ng the Netherlands na nagpa-process ng mga asylum applications. Itong si Mr. Vega, nag-file talaga siya ng opposition. So, itong si Mr. Vega ay nag-post, sabi niya, mula sa kanyang reliable source din sa loob ng opisina ng gobyerno ng the Netherlands. Ayon sa kanya, ayon dito kay Mr. Vega, ayon daw sa kanyang reliable source sa loob, galing sa loob, denied na ang application ni Roque ng political asylum. Denied. Hindi pa linalabas pero may ganun daw na sa kanya. Yun. Ibig sabihin, tayo ang source natin, itong article ng abogado.com. Pero yung abogado.com naman, ang source, yung post ni Mr. Vega. Yung post ni Mr. Vega, na ito nga si Mr. Vega ay nagsabi
na ayon sa kanyang source sa loob ng ng Dutch government, denied na ang application ni Roque. At pinapaalis na siya sa the Netherlands, pinapasa siya sa bansang Germany. Magandang umaga sa iyo, music lover. Nilo, live ito. Kumusta kayo dyan sa San Manuel Tarlac? Ito, linilinaw ko lang, hindi natin kumpirmado, kaya nga question mark yung natin, title natin, denied na ba ang application. Ang source din lang natin ay itong abogado.com. Kahit yung abogado.com din, question mark din. Asylum, denied. Ayun. Saan din ang source ng abogado.com? Si Mr. Vega. Si Mr. Vega ay nakabase sa Netherlands, Filipino dati, ngayon Dutch citizen na, ino-oppose niya yung application ni Roque. Ayon dito kay Mr. Vega, may na-receive siya mula sa kanyang reliable source na denied na ang application ni Roque at ipinasa ito sa Germany. Ano ang kaugnayan ng Germany? Ano ang kaugnayan ng Germany dyan? Alam niyo mga kabunyog, alam ng marami nating kabunyog, na ang Europe, yung European Union, except yung hindi na nga pala member ng European Union ang Great Britain, Hindi na member. Ang Great Britain hindi na member ng European Union. So ngayon, yung mga bansa sa European Union, EU, iisa lang ang visa nila. Iisa ang visa, Schengen. Schengen visa ang tawag. Saan ka mag-a-apply ng Schengen visa mo? Kung saan man na bansa ng European Union. Ang magpa-process ng visa mo, kung saan kang bansa mag-a-apply. Kung noon nag-apply ako, nakatatlong balik na ako sa Europe. Una kong visa noong 2012. Belgium ang nag-process ng visa application ko. Nakarangan tayo mga pasat. 8 lang. Tuloy. Nung sunod kong balik, ano na yata? The Netherlands yata. Tapos yung isa, Germany. Germany. Yun, tatlong applications na ako. Bahala ka kung saan ka mag-a-apply na bansa ng visa mo. Pero saan ka mang bansa mag-apply, Belgium man yan, the Netherlands man yan, o Germany, ang ibibigay sa yung visa, Schengen. Ang Schengen visa, ino-honor sa lahat ng bansa ng European Union. Yun yung kagandahan ng European Union. Yung visa mo, valid sa lahat ng members ng European Union. Yan yung kagandahan niya ng Schengen visa. So, ayon doon kay Mr. Vega, nag-apply ng kanyang visa si Roque sa Germany. Kaya ang nag-issue ng Schengen visa niya ay Germany. Kaya dahil denied yung kanyang political asylum sa the Netherlands, pinasa siya ngayon sa Germany. Germany ngayon ang bahala, ayon kay Mr. Vega. Germany ngayon ang bahala kay Roque kung anong gagawin sa kanya. Ibabalik ba siya sa Pilipinas o hindi? Kaya lang yun nga, hindi natin to confirm. Itong balita natin galing din dito sa abogado.com. Hindi naman tayo nagpi-fake news. Hindi naman tayo nagpi-fake news. Ang source natin nitong balitang ito, di umano na denied yung asylum ni Roque, ay itong abogado.com. Ang abogado.com din ang source yung si Mr. Vega kasi nag-post si Mr. Vega na denied na daw yung application ni Roque. Pero si Roque rin, mayroon din siyang post, mayroon ding post si Roque, fake news daw yan, sabi ni Roque. So hindi natin alam, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Malay nga naman talaga natin, hindi pa alam ni Roque pero alam na ni Mr. Vega. Possible. Ito, malalaman natin yan sa susunod na mga araw, mga kabunyog, mga kababayan. Kung talagang denied na nga ba ang visa application ni Harry Roque. So malalaman natin yan. Ang sinasabi ni Roque, hindi raw totoo yan kasi mayroon na daw siyang national ID ng the Netherlands. Binigyan na daw siya ng national ID. Hindi naman ibig sabihin na binigyan ka na ng national ID. Granted na yung asylum mo. Hindi. Wala. Ang pinagmamalaki ni Roque, mayroon na daw siyang national ID. Malay mo, yung national ID niya ay patunay lang na nandun nakatira siya sa Netherlands ngayon. Ano ka doon? Resident ka doon. Ibig sabihin, nakatira ka sa ngayon doon. Pwede kang bigyan ng national ID. Pero hindi ibig sabihin, nag-granted ka na ng political asylum mo. Kaya anyway, malalaman natin yan mamaya. Galing daw sa recto, sabi ni Ricardo Rivera. Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Basta hindi natin kumpirmado pa ang balitang ito. Pero sabi natin, di ba, nung una pa, malamang i-deny ang visa application ni Roque. Kasi hindi naman siya politically persecuted. Politically persecuted ba si Roque sa Pilipinas? Politically persecuted ba siya? Hindi. Kaya siya may warrant of arrest, hindi dahil sa political persecution niya, kundi dahil na-involved siya sa qualified human trafficking.
dahil sa kanyang involvement sa mga illegal na pogo. Cory Lopez, shout out. Ha? Shout out. Yun. Basta si Calista Mingote, naniniwala, denied. Yun. Kahit daw gaano kasasabi ni Rocky na hindi denied ang application. Hi, Marbe Rivera. Okay itong slogan mo, itong ano mo, kabunyog Marbe Rivera. Sabi ni Marbe Rivera, dahil mahal ko ang Pilipinas, bunyog pa rin ako. Salamat. Sa mga nagtatanong nga pala, ano na ba plano ng bunyog? Ano tayo? Lalaban pa rin tayo sa 2028 sa party list. Pero hindi na kasi pwedeng gamitin yung pangalan ng bunyog. Hindi na pwede yung pangalan ng bunyog. Dahil pag dalawang sunod kang talo sa party list, no? Dalawang sunod na kasi tayong hindi nanalo nung 2022 at itong 2025. Pag dalawang sunod na hindi nanalo, hindi ka na pwedeng tumakbo sa party list. Syempre as bunyog. Pero pwede kang magbuo ng another party list mo na sa yung iba nga, sabi nila, attorney, maganda nga yung magbuo ka ng bagong party list. Bakit? Kasi yung bunyog vehicle term, hindi alam ng iba kung anong ibig sabihin ng bunyog. Nagpapaliwanag pa kami kung anong bunyog. O dapat kung magtatayo ng party list, yung yung naintindihan na ng lahat sa buong Pilipinas anong ibig sabihin. O yun, may gano'n. Kaya basta tuloy tayo ang laban at saka tayo naman. May party list tayo o wala, may election o wala. Si Atty. Enzo, asahan nyo, lumalaban para sa bayan. Naninindigan para sa katotohanan. Pag mali at tiwali, nilalabanan. Laban tayo. Hindi naman tayo yung party list na makikita mo lang pag panahon ng eleksyon. Ganun ba ang bunyog? Hindi. Nung isang araw, June 10, June 11, tayo'y nandyan sa Senado, yung bunyog. Hello everyone, my name is Erwin Javier and today Kaya lalaban tayo. Kaya wag kayong mag-alala. Okay, sino pa bang hindi ko nagigreet ngayon? Sabi ni Lucotoy Viejo sa Albuquerque, anong ibig sabihin ng NM? New Mexico. Sorry. Albuquerque. Tama bang Albuquerque, New Mexico. Yan. Yan. Kala ko kung ano yung NM. Nga pala, alam ko yun. NM is New Mexico. Ibunyag ang mga katiwalian. It's attorney. Si Roque. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Basta tayo, tuloy ang laban natin. Wala to. Mga kabunyog Albuquerque ba ang pronunciation yan? Ng gabi. Yan mga kabunyog, mga kabayan. Every Saturday kami okay? So, kailan ulit ang rally? Sabi ni Pro Trillanes. Si Lenny Robredo. Si Ocho sila na senador na bumoto doon sa yung 5 naming kasamang dakdak ng dakdak. Okay, mukhang wala na binabanggit si Attorney Recto tungkol dito sa asylum ni Con, no? Pero so far, maabsat, no, malinaw dito na sinabi ng abogado na yung source nila is si Joel Vega, na isang, yun nga, pinakita ko sa inyo kanina, isang artist dyan sa Quad. Pero narinig ko rin kay Mami Peng kanina, ni-research daw niya, isang attorney daw, pero I'm not sure, galing lang yan kay Mami Peng, na nag-research daw siya kanina, isang attorney, kaya yun nga, na-post din sa abogado. Kaya, siyempre, kanina tayo maniniwala dito kay Joel o doon kay Harry Roque o kaya dito kay Maharlika. Kung si Maharlika yan, huwag tayo maniniwala talaga. walang kanyan. Next topic tayo, Mabsat. Okay, next topic tayo.